Pangangampanya para sa October 30, 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections batay sa COMELEC Resolution Number 10924. Umpisahan natin ang talakayan sa pangangampanya sa definisyon ng kandidato. Ang kandidato ay tumutukoy sa sinumang tao na naghahangad ng elective public office, na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC at hindi namatay, nag-withdraw ng kanyang COC o tinanggihan o nakansela ang COC o diskwalipikado bago magsimula ang panahon ng kampanya. Sa kondisyon na ang mga labag sa batas na gawain o pagkukulang na naaangkop sa isang kandidato ay magkakabisa sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Ang kampanya sa halalan o partisan political activity ay tumutukoy sa isang pagkilos na idinisenyo upang isulong ang paghalal o pagkatalo ng isang kandidato sa isang pampublikong opisina gaya ng mga sumusunod. Pagbuo ng mga organisasyon, asosasyon o iba pang grupo ng mga tao para sa layunin ng paghingi ng mga boto o pagsasagawa ng anumang kampanya para o laban sa isang kandidato. Pagdaraos ng mga political caucus, kumperensya, pagpupulong, rally, parada o iba pang katulad na pagtitipon para sa layunin ng paghingi ng mga boto at o pagsasagawa ng anumang kampanya o propaganda para o laban sa isang kandidato. Paggawa ng mga talumpati, anunsyo o komentaryo o pagdaraos ng mga panayam para o laban sa paghalal ng sinumang kandidato para sa pampublikong katungkulan. Paglalathala, pagpapakita o pamamahagi ng mga campaign materials na idinisenyo upang suportahan o tutulan ang paghalal ng sinumang kandidato. O direkta o hindi direktang paghingi ng mga boto, pangako o suporta para o laban sa sinumang kandidato. Ang campaign period para sa 2023 barangay at SK elections ay mula ika-19 hanggang ika-28 ng Oktubre. Ipinagbabawal ang pangangampanya mula ika-3 ng Setyembre hanggang ika-18 ng Oktubre, sa ika-29 ng Oktubre o araw bago ang halalan, at sa ika-30 ng Oktubre o araw ng halalan. Ang mga sumusunod ay ang mga lawful election propaganda na pinapayagang gamitin ng mga kandidato na napapailalim sa limitasyon ng otorisadong gastos ng kandidato. Pagtalima sa katotohanan sa advertising at sa pangangasiwa at regulasyon ng COMELEC. Mga printed materials tulad ng mga polyeto, mga leaflets na hindi lalampas sa 8.5 pulgada ang lapad at 14 pulgada ang haba, mga sulat o liham, mga poster na may lawak na hindi hihigit sa 2 feet by 3 feet, mga streamer na hindi hihigit sa 3 feet by 8 feet na maaaring ipakita 5 araw bago ang petsa ng pulong o rally at dapat alisin sa loob ng 24 oras mula sa pulong o rally, mga mobile unit, sasakyan, motorcade ng lahat ng uri. Mga paid advertisements sa print at broadcast media na napapailalim sa mga itinakda sa Section 242 ng COMELEC Resolution Number 10924 at lahat ng iba pang anyo ng propaganda sa halalan na hindi ipinagbabawal ng Omnibus Election Code o ng patakaran ng COMELEC. Ang mga kandidato ay hinihikayat na gumamit ng mga recyclable at environment-friendly materials, sumunod sa lokal na batas na namamahala sa paggamit ng plastic at iba pang materyales, at isama ang sign language interpreter at closed captioning sa kanilang mga broadcast election propaganda, at hinihikayat na tiyakin ang pagkakaroon ng mga printed campaign materials sa Braille. Ang maaaring gastusin ng kandidato ay hindi dapat lalagpas sa pinagsama-samang halaga na hindi hihigit sa 5 piso para sa bawat botante na kasalukuyang nakarehistro sa nasasakupan o barangay kung saan sila naghain ng kanilang COC. Sa panahon ng kampanya, labag sa batas ang una, ang pag-imprenta, paglathala, pagpaskel o pamamahagi ng anumang pampolitikang bagay at mag-broadcast ng anumang election propaganda sa pamamagitan ng telebisyon o radyo maliban kung may nakalagay o makilala ng mga salitang political advertisement paid for na sinusundan ng totoo o tamang pangalan at tirahan ng kandidato at political advertisement paid by na sinusundan ng totoo o tamang pangalan ng nagbayad. Para sa mga campaign materials na binigay ng walang bayad, dapat mayroong nakasulat na pagtanggap ang kandidato
at dapat nakalagay sa mga campaign material ang mga salitang printed free of charge o airtime for broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng totoo o tamang pangalan at address ng nasabing publishing firm o broadcast entity. Pangalawa, ang pagpalabas ng anumang pelikula o anumang uri ng pagganap na naglalarawan sa buhay o talambuhay ng isang kandidato o kung saan ang isang karakter ay inilalarawan ng isang aktor o personalidad sa media na siya mismo ay isang kandidato. Pangatlo, pagbenta o pagbigay ng libreng print o advertising space o airtime para sa kampanya sa sinumang kandidato na lampas sa laki, tagal o dalas ng pinahintulutan ng batas o mga panuntunang ito. Pang-apat, ang pagpayag sa pag-schedule ng anumang programa o pahintulutan ng sinumang sponsor na hayagang pabor o salungatin ang sinumang kandidato sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtukoy sa o hindi kinakailangang pagbanggit sa kanyang pangalan ng anumang istasyon ng radyo at telebisyon o announcer o tagapagbalita. Panglima, ang pag-imprenta, paglathala, pagpaskil o pamamahagi ng anumang campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity, itinuturing na malaswa o nakakasakit o bumubuo ng isang paglabag sa Republic Act No. 9710. Pang-anim, ang pagpaskil, pagpakita ng anumang campaign materials sa labas ng authorized common poster areas sa mga pampublikong lugar o sa mga pribadong pag-aari nang walang pahintulot ng may-ari. Ang mga tinuturing bilang pampublikong lugar kung saan hindi maaaring magpaskil ng campaign materials ay ang mga sumusunod: mga electronic announcement board at iba pang katulad na device na pag-aari ng gobyerno, mga motor vehicles na ginagamit bilang mga patrol car, ambulansya at para sa iba pang katulad na layunin na pag-aari ng gobyerno, partikular na ang mga may government license plates. Mga pampublikong sasakyan na pagmamay-ari at kontrolado ng gobyerno tulad ng Metro Rail Transit o MRT, Light Rail Transit o LRT at Philippine National Railway na mga tren at iba pa. Mga waiting shed, bangketa, poste ng kalye, poste at kawad ng kuryente, mga signage ng trapiko at iba pang mga signboard na itinayo sa pampublikong ari-arian, mga overpass at underpass ng pedestrian, mga flyover at underpass, tulay, pangunahing lansangan, mga isla sa gitna ng mga kalsada at highway, mga paaralan, mga pampublikong dambana, mga bulwagan ng barangay, mga tanggapan ng pamahalaan, mga health centers, mga pampublikong istruktura at mga gusali o anumang edipisyo nito, at sa loob ng mga terminal ng pampublikong sasakyan na pag-aari at kontrolado ng gobyerno tulad ng mga terminal ng bus, paliparan, daungan, pantalan, pier, istasyon ng tren at iba pa. Kung nais gumamit ng kandidato ng election propaganda na hindi saklaw ng mga nakatala sa Section 242 ng COMELEC Resolution No. 10924 at hindi ipinagbabawal ng batas, siya ay maaaring maghain sa COMELEC NBank sa pamamagitan ng COMELEC Secretary na ang kahilingang naglalarawan sa election propaganda na hinahangad na pahintulutan kasama ang mga halimbawa nito. Ang lahat ng bona fide na kandidato ay dapat magkaroon ng pantay na access sa mass media time at space para sa kanilang election propaganda sa panahon ng kampanya na napapailalim sa mga sumusunod na limitasyon. Para sa broadcast election propaganda, ito ay hindi hihigit sa kabuuang 60 minuto ng television advertisement sa bawat istasyon, lumalabas man sa pambansa, rehiyon o lokal, free o cable na telebisyon. At 70 minuto naman ng radio advertisement sa bawat istasyon, pinapalabas man sa pambansa, rehiyonal o lokal na radyo sa pamamagitan man ng pagbili o donasyon. Para sa printed o published election propaganda, ang maximum na laki ng mga print advertisements ay dapat 1/4 page sa mga broadsheets at half page naman sa mga tabloids at hindi dapat mapublish ng higit sa 3 beses sa isang linggo sa bawat pahayagan, magazine o iba pang publikasyon sa panahon ng kampanya, binili man ito o ibinigay ng walang bayad. Ang mga media outlet ay dapat magbigay sa mga kandidato ng sumusunod na discounted rates para sa kanilang political propaganda mula sa average na mga naipublish na mga rates sa huling 3 taon bago ang halalan. 50% para sa telebisyon, 40% para sa radyo at 10% para sa mga pahayagan. Ang mga rate na sinisingil sa mga kandidato
ay dapat di mas mataas kaysa sa mga rate na sinisingil sa mga non-political advertisers. Ang mga media outlet ay maaaring magbigay ng mga diskwento na mas mataas kaysa sa nabanggit na mga rate sa kondisyon na ang diskwento na ibibigay sa isang kandidato ay kaparehong ibinibigay sa ibang mga kandidato para sa parehong posisyon. Ang mga kandidato ay maaaring mag-post ng mga legal na campaign materials sa mga authorized common poster areas at sa mga pribadong ari-arian na may pahintulot ng may-ari. Ipinagbabawal ang paglalagay ng mga campaign materials sa labas ng mga itinalagang common poster area sa pribadong ari-arian nang walang pahintulot ng may-ari o may paglabag sa Section 242 ng Resolution Number 10924 at sa mga lugar na binanggit sa ilalim ng Section 240F at mga katulad nito. Ang mga taong nagpaskil ay mananagot kasama ng mga kandidato at iba pang mga tao na naging sanhi ng pagpaskil. May presumption na ang mga kandidato ang naging sanhi ng pag-post ng mga campaign materials sa labas ng common poster areas kung hindi nila ito tatanggalin sa loob ng 3 araw mula sa notice na inisyu ng election officer o EO. Ang common poster area ay isang istruktura na pansamantalang itinayo ng mga kandidato para sa eksklusibong layunin ng pagpapakita ng kanilang mga poster ng kampanya. Ang bawat kandidato na may paunang pahintulot mula sa COMELEC ay maaaring maglagay ng mga common poster areas sa bawat barangay na nagpapailalim sa mga sumusunod na limitasyon. Para sa barangay na may 5,000 botante tuba, isang common poster area at para sa bawat pagtaas ng 5,000 rehistradong botante o isang bahagi nito, isang karagdagang common poster area. Ang common poster area at pinahihintulutan lamang ng EO sa mga piling pampublikong lugar tulad ng mga plaza, palengke, sentro ng barangay at mga katulad nito kung saan ang mga poster ay madaling makita sa pinakamabigat na pedestrian at o sasakyang trapiko. Ang EO ay gagawa at magpapaskil sa kanyang opisina ng listahan ng mga common poster areas. Ang sukat ng common poster area ay hindi dapat lumampas sa 4 feet by 6 feet o katumbas nito ngunit hindi lalampas sa kabuuang lawak na 24 square feet. At ang mga sukat ng individual na mga poster na maaaring ipaskil sa common poster area ay hindi dapat lumampas sa 2 feet by 3 feet. Hindi dapat italaga ng election officer bilang mga common poster area ang anumang puno, halaman sa anumang pampublikong bakuran. Sa mga kaso kung saan ang mga kandidato ay nagpapatuloy pa rin sa pagpapaskil ng election propaganda sa mga puno at halaman, sila ay kakasuhan dahil sa paglabag sa mga panuntuning ito nang walang pagkiling sa institusyon ng isang kriminal na reklamo para sa paglabag sa Republic Act No. 3571. Ang mga kandidato ay dapat maghain ng kanilang mga aplikasyon upang magtayo ng common poster area sa kinauukulang OEO sa loob ng 5 araw mula sa bisa ng mga alituntuning ito. Kung hindi, dapat nilang tanggapin ang listahang inihanda ng EO. Ang anumang ipinagbabawal na election propaganda ay dapat itigil, kumpiskahin, alisin o sirain ng mga kinatawan ng COMELEC sa gastos ng kandidato. Sino mang tao, asosasyon, ahensya ng gobyerno ay maaaring mag-ulat sa COMELEC ng anumang ipinagbabawal na election propaganda para sa pagkumpiska, pagtanggal, pagsira o pag-iwas sa pamamahagi ng anumang material na propaganda sa kadahilanang ito ay iligal. Ang COMELEC ay maaaring, motu proprio ay agad na mag-utos na tanggalin, sirain o kumpiskahin ang anumang ipinagbabawal na propaganda material o mga material na naglalaman ng mga pahayag o representasyon na labag sa batas. Sa bawat lungsod at munisipalidad, lilikhain ang isang task force upang sirain at tanggalin ang lahat ng election materials na labag sa batas. Ang nasabing task force ay binubuo ng election officer bilang chairman, ang hepe ng pulisya ng Philippine National Police at mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources bilang mga miyembro. Para sa National Capital Region, hihirangin din bilang miyembro ang kinatawan mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Maaari ring isama ng chairman bilang miyembro ang ibang ahensya ng gobyerno sa kanyang pagpapasya. Tungkulin ng task force na tanggalin ang mga campaign propaganda materials na nakapaskil sa mga pampublikong lugar sa labas ng mga common poster area. Alisin ang lahat ng mga ipinagbabawal na campaign materials kung saan man nakapost o nakadisplay sa mga pampublikong lugar.
i-monitor at bantayan ng mga taong nagpo-post o namamahagi ng mga election paraphernalia na labag sa batas, at magsumite ng ulat na nasabing mga aktibidad sa tanggapan ng Regional Election Director o ORED. Ang paraan ng pagtanggal ng mga ipinagbabawal na campaign materials ay maaaring simple abatement o ang pagtanggal ng mga illegal campaign materials na malinaw na nakikita sa mga lugar na ipinagbabawal tulad ng mga nasa labas ng common poster areas o sa mga pampublikong lugar, o punitive abatement o ang pagtanggal ng mga illegal na campaign materials na napapailalim sa notice at paghahanda sa pagsasampa ng naaangkop na legal na aksyon. Sa loob ng 5 araw pagkatapos ng halalan at ng hindi nangangailangan ng abiso, ang mga kandidato ay dapat alisin o tanggalin ang lahat ng kanilang election propaganda. Application for permit to hold public meetings, rallies, or other political activities. Ang lahat ng mga aplikasyon para sa mga pahintulot na magdaos ng mga pampublikong pagpupulong, rally at iba pang katulad na gawaing pampolitika ay dapat isampa sa otorisadong opisyal ng lungsod o munisipyo na dapat tanggapin ito sa pamamagitan ng sulat. Kaagad pagkatapos ng paghahain nito, ang aplikasyon na ipapaskil sa isang kapansin-pansing lugar sa City Hall o Municipal Building. Sa loob ng 3 araw pagkatapos ng paghahain ng aplikasyon para sa permiso na magdaos ng mga pampublikong pagpupulong, rally o iba pang gawaing pampolitika, ang kinauukulang lokal na otoridad ay dapat kumilos ng nakasulat sa nasabing aplikasyon. Anumang aplikasyon na hindi naaksyonan sa loob ng 3 araw mula sa petsa ng paghahain nito ay itinuring na naaprubahan. Ang aprobadong opisyal ay dapat magbigay sa lahat ng kandidato ng pantay at patas na pagkakataon sa petsa, oras at lugar upang magdaos sa mga pampublikong pagpupulong at rally sa politika. Sa panahon ng kampanya, lahat ng kandidato ay may karapatan na magdaos ng kahit isang pampublikong pagpupulong o rally sa pampublikong plaza o lugar kung saan karaniwang ginaganap ang mga pampublikong pagpupulong o rally. Ang isang aplikasyon para sa permiso ay tatanggihan lamang sa kadahilanan na ang isang naunang nakasulat na aplikasyon ng ibang kandidato ay naaprubahan. Ang pagtanggi sa anumang aplikasyon ay maaaring iapila sa PES o RED para sa mga kaso sa NCR na magpapasya sa loob ng 48 oras pagkatapos ng paghahain ng apela at magbibigay ng paunawa sa desisyon sa mga partido. Ang sinumang kandidato, kasama ng iba pang mga aspirante, ay maaaring magdaos ng mapayapang online na pampulitikang pagpupulong, rally o iba pang katulad na aktibidad sa panahon ng kampanya. Ang mga online na pampulitikang pagpupulong, rally at katulad na aktibidad ay hindi sakop ng mga limitasyon ng broadcast advertising. Ang live streaming sa mga social media platform ng mga kandidato ay dapat ituring na isang anyo ng e-rally at napapailalim sa mga sumusunod na patakaran. Lahat ng e-rallies ay dapat kasama ang pagsisiwalat na kinikilala ito bilang isang pampulitikang pulong o rally, kinukumpirma ang pagsunod sa mga minimum na protokol sa kalusugan, nagbibigay ng petsa, oras at impormasyon ng lokasyon. Maaaring makatanggap ang mga kandidato ng mga in-platform gifts at game currency, ngunit hindi papayagang magbigay ang kandidato ng mga regalo sa mga live stream audience o magpatakbo ng mga promosyon at campaign na magbibigay ng mga in-platform gifts o game currency ng laro sa mga platform users at live stream audience. Anumang paglabag sa Fair Elections Act at ang mga alituntuning ito ay maaaring maging election offense na mapaparusahan sa ilalim ng una at ikalawang talata ng Section 264 ng Omnibus Election Code at iba pang nauugnay na mga batas, tuntunin at regulasyon kung kailan naaangkop. Ang sinumang naagrabyado ay maaaring maghain ng verified complaint para sa paglabag sa mga alituntuning ito sa COMELEC Law Department. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.comelec.gov.ph at sundan ang mga social media accounts ng COMELEC. Maraming salamat po.